Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Okay. Ngayon, itong si Kaufman, nagkomentaryo. Sabi ni Kaufman, mga kabunyog, tinanong kasi ng media, ano bang mahihingi po ba kayo ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas? Sabi ni Kaufman, wala. Wala kaming mahihingi na tulong sa gobyerno. Wala namang maasahan na tulong diyan, sabi ni Kaufman. Mula pa man noon, ang gobyerno daw ng Pilipinas ay tumutulong na sa prosecution. Tumutulong daw sa prosecution. Kaya sabi ni Kaufman, hindi sila umaasa sa gobyerno ng Pilipinas. Yan yung sabi ni Kaufman, mga kabunyog. In-interview ng media si Kaufman, 'di ba? Sunod-sunod kasi yung talo ni Kaufman itong nakaraang mga araw. Unang-una yung jurisdiction, talo na naman siya doon sa appeals. Tapos yung confirmation of charges, na-confirm na. Lahat pa naman ng charges, kinonfirm. Kaya wala kahit kunting panalo si Kaufman, wala. So ngayon, tinatanong si Kaufman ng media na nag-interview sa kanya, tinanong siya, sa nangyayari po bang ito, hindi kayo hihingi ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas, baka matulungan kayo sa kasong ito ng former president. Sabi ni Kaufman, hindi daw. Wala daw siyang maaasahan sa gobyerno ng Pilipinas. Tinutulungan daw ng gobyerno ng Pilipinas yung prosecution mula pa man daw sa simula. Yan yung yan yung ni Kaufman. Kaya ngayon tinanong naman ng media dito sa Pilipinas si Yusek Claire Castro. Sabi kay Yusek Claire Castro, ano pong mako-comment nyo sa sabi ni Kaufman na wala daw maaasahan na tulong sa gobyerno ng Pilipinas? Wala daw maaasahan si Duterte na tulong sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi ni Yusek Claire Castro, mga kabunyog, barado dito si Kaufman. Sabi ni Yusek Claire Castro, si Kaufman kasi wag na siyang ang ginagawa kasi ni Kaufman, minumonitor yung mga political development sa Pilipinas eh. Parang si Kaufman, political analyst ng Pilipinas. Minumonitor ang ni Sara Duterte, ni Baste, ni Pulong, yung ang lagay ng mga Duterte dito, yung mga kakampi ni Duterte. Kaya sabi ni Yusek Claire Castro, mas naaabala pa yata si Kaufman mag-monitor ng mga political development sa Pilipinas kaya napapabayaan niya yung kliyente niya. Ay di ba barado? Ay di ba matindi yun? Sa bagay may punto may punto si Yusek Claire Castro doon. Ang mahal-mahal ng bayad kay Duterte, kay Kaufman, tapos wala man lang na ipapanalo. Yung mga motions niya lahat denied. Lahat denied. O di ba? Yung motion niya for interim release, wala. Kaya yan? Yung kanyang pinaglaban niya na unfit daw to stand trial si Duterte, wala rin. Yung question niya yung jurisdiction, talo rin. Pagdating dun sa confirmation of charges hearing, wala na naman. Kaya sa totoo lang, sabi nga ni Yusek Claire Castro, tama naman yung punto ni Yusek Claire Castro. Kasi kasuhin na lang kasi ni Attorney Kaufman yung depensa kay Duterte. Parang wala siyang maayos na depensa napapabayaan niya Komentaryo siya ng komentaryo sa gobyerno sa Pilipinas, para siyang political analyst, nauubos ang oras niya kamomonitor ng politika sa Pilipinas. Dapat ang asikasuhinaan niya ni Kaufman, sabi ni Yusek Claire Castro, depensa sa kliyente niya. Baka parang napapabayaan niya yung depensa sa kliyente niya Dapat kung lawyer ka, napakamahal pa naman ang bayad sa'yo, ayusin mo yung yung depensa ng kliyente mo. Parang ang ginagawa ni Kaufman, komentaryo ng komentaryo sa nangyayari sa Pilipinas Sabi ni Yusek Claire Castro, wala yan. Abogado ka, dapat pag abogado ka, ang asikasuhin mo, kliyente mo.
Palace Press Officer Claire Castro believes that former President Rodrigo Duterte's lead counsel Nicholas Kaufman is losing track of his client's case because he has been closely monitoring Philippine politics. In a message to reporters on Friday, April 24, Castro urges Kaufman to focus on defense and legal strategies, not on President Bongbong Marcos. She adds that Kaufman should do his best for Duterte rather than focusing on the political careers of the former president's children. She was referring to Vice President Sara Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte, and Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. In an interview with international media in The Hague, Netherlands, Kaufman was asked whether he needs assistance from the Philippine government in Duterte's case. In response, Kaufman said that the Marcos administration is allegedly aiding the prosecution in Duterte's ICC case, even before he was turned over to the International Criminal Court. He added that the Philippine government will not help Duterte in any way. Castro on Thursday, April 23, said Malacanang respected the decision of the ICC Pretrial Chamber 1 to confirm all charges of crimes against humanity against Duterte. She emphasized that justice must prevail as the case moves forward. Kaya ano ito mga kabunyog mga kabayan, napanood ko yung comment ni Yussi Claire Castro. Tama naman eh. Kaya ano ito, barado si Kaufman tuloy. Tama naman yun eh. Parang kung titingnan mo, hindi preparado si Kaufman. Yung hearing nga doon sa yung confirmation of charges hearing nung February 22, 23, 23, 24, 26, 27, wala naman siyang maipresent na testigo niya at ebidensya eh. Wala naman eh. Para siyang doon, parang doon, yung kung ano-ano na lang sinasabi niya. Tuwang-tuwa naman yung mga DDS. Tuwang-tuwa yung mga DDS sa mga sinabi niya. Pero pagdating sa mga ebidensya at testigo, wala siya. Wala. Ngayon, magsisimula na ang trial. Magsisimula na ang trial. Kasi binuo na yung trial chamber 3. Pinangalanan na yung mga bubuo na mga judges. Pagsimula ng trial, ang prosecution, kumpleto na ng mga ebidensya at testigo. Nandun na si Las Cañas, nandun na si Matubato, nandun na si Garma, mayroon pa daw parating eh. Ang daming mga ebidensya. Nakita nyo yung hearing noong yung confirmation of charges hearing noong February 23, 24? Yung judges yung mga abogado ng prosecution at saka yung abogado ng mga victims, preparado, di ba? Ang daming video na ipinakita. Ang daming video. Si Kaufman wala. Kaya tama yung punto ni Yussi Claire Castro. Kaufman, asikasuhin mo na lang kasi muna ang depensa ng kliyente mo. Napapabayaan mo na eh. Komentaryo ka ng komentaryo sa Pilipinas eh. Ito namang si Panelo. Ganun din. Sabi ni Panelo, hindi, ang problema kasi, ang gobyerno ng Pilipinas saka ang ICC magkasabwat. Kaya wala daw kalaban-laban si Duterte kasi yung gobyerno ng Pilipinas at saka ICC magkasabwat. Sa totoo lang, hindi naman magkasabwat. Nakikialam ba naman ang Pilipinas sa ICC? Hindi naman nakikialam ang Pilipinas sa ICC. Ang ICC rin, hindi naman yan nakiki-coordinate sa gobyerno ng Pilipinas. Ang International Criminal Court, independent yan. Hindi yan pinapakialaman ng gobyerno ng Pilipinas. Ang ICC hindi rin nakikialam sa gobyerno ng Pilipinas. Wala eh. Yung mga argumento na yan ni Kaufman at saka ni Panelo, sa desperado na yan. Dahil mahina ang laban ni Duterte, sigurado na halos na makukonvict, mapaparusahan, kung sino-sino na ang sinisisi. Sinisisi na ni Kaufman ang gobyerno ng Pilipinas, ganun din si Panelo, sabwatan daw kasi. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Wala. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.